Sa kabilang banda, si Isabela. Kinabukasan pagkagising ko, nakita kong walang laman ang kama sa tabi ko. Umupo ako at kinusot ang mga mata ko, at inilibot ko ang tingin sa kwarto, pero walang bakas ni Vrix. Saan siya pumunta? Pagkatapos kong bumangon sa kama ay pumunta ako sa washroom, doing my daily morning stuffs. Bumaba ako at nakita ko si Ryan na nakaupo at nag-aalmusal. Nasaan na ba si Vrix? Pinuntahan ko siya at sinabing, "Good morning." Tumingala siya sa akin, lumiwanag ang mukha niya nang makita ang nakangiti kong mukha. "You are not sad anymore." Umiling ako. Siya ay napabuntong hininga. "Thank God, yesterday I was so worried about you." Lumapit ako sa kanya at tumabi sa kanya. "I know and I'm really sorry for worrying you, baby. It's okay, but from next time, don't be sad, it doesn't suit you." "Okay, okay." Ngumiti siya saka nagsimulang kumain ng masayang pagkain niya. Nagpalingalinga ako dito at doon, hinahanap si Vrix, pero walang sign. Nasaan na siya? "Mommy," naputol ang pag-iisip ko nang tawagin ako ni Ryan. Napatingin ako sa kanya, nakatingin na siya sa akin nang nagtatanong na tingin. "Are you searching for someone?" Yeah, Vrix. Nakita mo na ba siya?" "Dad, yeah, he left for work." "Work? So early?" "Yep, sabi ni Dad may meeting daw siya kaya kailangan na niyang umalis." Tumango lang ako. Maaaring sinabi niya sa akin ang tungkol sa meeting. Si Ryan ang nakakaalam niyan at hindi ako. I mean, asawa niya ako, dapat alam ko ang mga bagay na ito. Oh, paano ko makakalimutan, hindi niya ako tinuturing na asawa, mother lang ako ni Ryan at wala sa kanya. "You are so dumb. Kung wala ka naman sa kanya, bakit kanya inaliw kagabi? Dinala pa niya ang paborito mong chocolate cake." Ayaw kasi niyang malungkot ang anak niya. Nalungkot ako, kaya nalungkot si Ryan. Si Ryan lang ang nagmamahal sa akin, walang ibang nagmamahal sa akin. Isa kang walang utang na loob na bitch. Inaliw ka niya kagabi at imbes na pasalamatan mo siya ay hinahanap mo ang kanyang mga kapintasan. Oo, dahil yun ang totoo. No, it's not. Just shut up. "Mommy, will you make cupcakes today? I want to taste your cupcakes. You said you make awesome cupcakes." "Really, you want to taste them?" Tanong ko kay Ryan. "Yep, will you make them?" Nahihiyang tanong niya. "Of course, baby. It has been so long since I have last made cupcakes. I'll surely make them." "Thank you." "No need to thank me, have you completed your homework?" Natatawa siyang kinakabahan na kinakalikot ang mga daliri. Pinandilatan ko siya ng masama. "You haven't." Umiling siya. "Your tutor will be coming in the evening, you know that, right?" Tumango siya. "Let's go then. I'll help you to complete your homework." After helping Ryan with his homework, we went to his playroom. He played there for some time, then nung halos tanghali na, we had our lunch tapos si Ryan, nakatulog. Tahimik siyang natutulog sa tabi ko sa kwarto ko. Nakatulog siya habang naglalaro sa phone niya. Nang makita kong natutulog na siya, kinuha ko ang phone na nasa kamay niya. Napangiti ako sa sarili ko habang tinitingnan ang baby ko na mahimbing na natutulog. Sinuklay ko ang aking mga kamay sa kanyang malambot at makinis na buhok at hinalikan ang kanyang noo. "Alam mo, baby, I feel so alone. Hindi ako kinakausap ni Yaya, I want to help her so badly. But I am unable to do that. Sana si Vrix ang bahala sa lahat." Kinuha ko ang phone ko sa bedside table, at denial si Yaya. Sa unang 2 beses ay hindi niya sinagot ang tawag, ngunit sa ikatlong pagkakataon ay pinutol niya ang tawag. Bumuntong hininga ako at humiga sa kama at hinawakan si Ryan sa braso. Hindi ko na maalala kung kailan ako nakatulog kakaisip kay Yaya. Nagising ako nang may kumatok sa pinto, pumasok si Maria at nagpaalam na malapit na ang tutor ni Ryan. Ginising ko si Ryan at niyaya ko siyang mag-freshen up. Nang matapos si Ryan ay bumaba na siya kung saan naghihintay ang tutor niya habang ako naman ay pumunta sa kusina para gumawa ng cupcake para sa baby ko. Gumagawa ako ng cupcake sa kusina habang kasama ni Maria si Ryan. Hindi ko pa rin maintindihan ang isang bagay na bakit kailangang laging nandyan si Maria. Bakit ba napaka-protective ni Vrix kay Ryan? Nawala ako sa aking pag-iisip ng isang pamilyar na boses. "You'll burn the food if you keep spacing out like this." Lumingon ako at nakita ko si Vrix na nakatayo doon na nakasandal sa dingding ng kusina na nakahalukip-kip, nakatingin sa akin.
Parehong nakahubad ang kanyang coat at tie, ang mga manggas ng kanyang puting kamiseta ay naka-roll up at ang unang dalawang butones ay natanggal, na nagbibigay sa akin ng view ng kanyang collarbone. Ang kanyang buhok ay magulo, ngunit pa rin siya ay pinamamahalaang upang tumingin ng sobrang init. Nang mapunta ang mata ko sa mukha niya, nakita ko siyang nakangisi. Oo, nahuli niya lang akong sinusuri siya. Agad akong umiwas ng tingin sa kanya at sinubukang ituon ng atensyon sa cake ko na nasa oven. Ginawa ito kaya sa kaba ay mabilis ko itong nilabas at, ouch! Ouch! Sumirit ako sa sakit, shit! Patakbong lumapit sa akin si Vrix, hinawakan niya ang kamay ko na napaso. Bakit ba napaka-careless mo? May nakikita ako sa mata niya. Ito ba ay, mag-alala? Inaalagaan niya ba ako, para sa kawawa ako? Hinawakan niya ng bahagya ang kamay ko, at hinila ako kasama niya sa lababo. Pagbukas ng gripo ay hinawakan niya ang daliri ko sa harap nito, hinugasan ng malamig na tubig ang nasunog na bahagi. Mukhang nag-aalala talaga siya. Kinusot ko ang mga mata ko para tignan kung totoo o hindi. No, I can still see the same emotion on his face. Bakit bigla na lang siyang nag-aalala? Umupo ka sa stool, lalagyan ko ng ointment. Sabi ni Vrix na hindi inaalis ang tingin sa daliri ko. Vrix, are you okay? Nagtanong ako nang hindi sigurado kung lasing ba siya o hindi. What? Naguguluhang tanong ni Vrix. No, I mean kakaiba na makita kang ganito. Nag-aalala sa akin. Katulad ko, ako, lasing ka ba? Bella, stop with all the nonsense. Go and sit there, babalik ako. Lumabas siya ng kusina at gulat na gulat akong tumayo. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik si Vrix dala ang first aid kit sa kanyang kamay. Napatigil siya sa paglalakad nang makita niya akong nakatitig sa kanya. Inilibot niya ang kanyang mga mata saka sinabi, "Will you come and sit here?" I snapped out of my thoughts at tumango. Naglalakad patungo sa stool. Umupo ako doon. Umupo si Vrix sa kabilang katabi ko, at saka hinila ang stool ko palapit sa kanya, para madali niyang malagyan ng ointment. Inilabas niya ang ointment sa box saka hinipan niya ang sunog na bahagi ng daliri ko, saka bumuntong hininga. You are not entering the kitchen again. Who the hell even asked you to cook something? The maids are there for some reasons. It's all my fault. I shouldn't restricted you the first day mismo, sa pagpunta sa kusina. Bakit ka ba ganyan, Bella? Pinapagalitan niya ako na parang 5 taong gulang na bata at parang masunuring bata na nakikinig ako sa lahat ng mga pasaway niya. Pero may nagbago, nananahimik ako hindi dahil sa masunurin ako kundi dahil nabigla ako. Siguradong panaginip ito. Naka-drugs ba siya? Ito ay dapat na talagang malakas. Kaya pala ang bait-bait niya. Hindi pa siya gaanong nagmamalasakit noon. Sa tingin mo? Oo, talagang gusto ko ang drug na ito bagaman. Ngunit hindi maganda ang drugs, dapat kong hilingin sa kanya na tumigil. Dude, nababaliw ka na ba? Hindi ako seryoso. Pero ako, siya ay tiyak na nasa isang napakalakas. Vrix, hindi maganda sa kalusugan ng drugs, sabi ko. Tumingin sa akin si Vrix, inilipat ang atensyon niya mula sa daliri ko papunta sa mukha ko. Nagsalubong ang kilay niya. Ano, drugs? Alam ko, Vrix, hindi mo na kailangang itago. Alam mo, hindi ko na kailangang itago ano. Anong pinagsasabi mo, Bella? Vrix, may 5 taong gulang ka na anak, hindi ka basta-basta magda-drugs, naisip mo ba si Ryan? Ano ang gagawin ng kawawang baby ko, kapag may nangyari sa daddy niya? Kaya tumigil ka na lang. Hindi maganda sa kalusugan ng drugs. Napabuntong hininga si Vrix at umiling. Bella, nauntog ka ba kahit papaano sa pader o nahulog sa hagdan? Naguguluhang tumingin ako sa kanya. Ano, no. Then stop with those nonsense talks. Tapos na akong mag-apply ng ointment, it will heal. Sinamaan ko siya ng tingin. Tapos tumayo na ako at babalik na sana sa cupcakes ko nung hinawakan ni Vrix yung kamay ko, tumalikod ako. Saan ka pupunta? Tanong ni Vrix. Para gumawa ng cupcakes. Sumagot ako. No, hindi ka pupunta doon. Pero bakit? Ang dahilan ay medyo malinaw sa tingin ko. Mag-iingat ako. Bella, sabi ko no. Vrix, no. Pero Ryan wants to have the cupcakes and more than they are almost done. I just need to do the icing. That's it. Napabuntong hininga si Vrix. Pagkatapos ay tumayo mula sa kanyang stool at sinabing, I'll help you. No, Vrix, kaya ko. Bella, nagbabala siya. Tinakpan ko ang bibig ko at tumango.
Sumama sa akin si Vrix kung saan nakalagay ang mga cupcakes. Kinuha ko yung cream para gawin yung icing, pero inagaw sa akin ni Vrix at sinabing, gagawin ko, lagyan mo na lang ng sprinkles. Pero Vrix ay, Bella, pinag-cross ko ang aking mga braso sa aking dibdib at sinabing, fine. 20 minutes later. Hindi ganyan Vrix. Sinusubukan ko. Hindi mo kayang gawin ito ng maayos. Hayaan mo akong gawin ito. No, gagawin ko, sabi ni Vrix at muling bumalik para mag-focus sa ginagawa. 10 minutes later. Vrix, that's it. Stop acting like a kid and give it back. No, sabi ko gagawin ko. Vrix, tama na yan, ibalik mo sa akin. No. Vrix, huwag ka nang matigas ang ulo, hindi ka na bata. Bella, matigas ang ulo mo. Hinawakan ko ang tube na pinaglagyan niya ng icing at sinubukang tanggalin iyon. Vrix, ibigay mo na. No Bella, iwan mo na. Ba't di mo maintindihan Vrix, 3 cupcakes na ang nasayang mo sa pagsubok lang. Leave it and let me focus. No, give it back. No, I said leave Bella. You leave Vrix. Sinusubukan naming kunin ang cream tube sa isa't isa. Neither me or Vrix, walang umaalis sa tube. Habang kinakalikot ang tube, hindi ko namalayan na nasa gilid na pala ni Vrix ang opening ng tube at habang kinakalikot ang ilang cream ay hindi sinasadyang nahulog sa puting shirt ni Vrix. Okay fine, kalahati ng cream na nasa tube. Nanlaki ang mata ko, napatigil si Vrix sa pagkalikot nang mapansin niyang puro creamy ang shirt niya. Holy cow, I was scared as hell. Hindi niya ako pagbibigyan para dito. Nawala lahat ng sweetness, nilipad na lang lahat ng pagmamalasakit. Sorry, I just clean it. Sinubukan kong linisin ito gamit ang kamay ko dahilan para mas kumalat ang cream sa shirt niya. His white shirt was now partially brown. Looking at the mess I just created ay napabuntong hininga ako sa takot na tinakpan ng kamay ko ang bibig ko. Pumikit si Vrix, umigting ang panga. Mukhang galit talaga siya. Heaven, here I come. What the hell Bella? Sigaw ni Vrix. Pumikit ako. Sorry, that was a mistake. Hindi ko sinasadya. Tumango siya sa direksyon ko na may kahinahinala at nagsimulang maglakad patungo sa akin, ako naman sa sobrang takot ay napaatras ako. Vrix, I swear hindi ko sinasadya. Nakangiting tumingin sa akin si Vrix saka sinabi. And I believe you. Okay, sarcasm iyon. Biglang tumama ang likod ko sa ref at napatigil ako, lumapit si Vrix at ikinulong ako sa pagitan ng fridge at sa kanya. Naghahanap lang ako ng matatakasan doon, nang makita ko si Vrix na may hawak na cream tube sa kamay. No, hindi niya gagawin yun. Nanlaki ang mata ko nang makita ko siyang may napakaraming cream sa kamay. No Vrix, don't act like a kid at bitawan mo ako. I swear I didn't mean. Bago ko pa makamplete ang aking pangungusap ay binasag ni Vrix ang buong cream sa kanyang kamay sa aking mukha. Tumayo ako doon sa gulat ng ilang sandali, lumayo sa akin si Vrix na tumatawa. Sinamaan ko siya ng tingin. Vrix Adams, you are so dead, sigaw ko sa kakumuha ng cream na nasa mukha ko, ibinato ko sa kanya. Napunta ito sa kanyang napakagandang sculpted na mukha, well specifically sa kanyang kanang pisngi. Humagikik ako at lumayo sa kanya. Ngumisi siya saka sinabi, you better try to save yourself. Sinubukan kong tumakbo mula doon pero hinawakan ni Vrix ang kamay ko at hinila ako papunta sa kanya, yung kamay niya sa bewang ko hinila ako palapit. Vrix, bitawan mo ako. Not until I do the same. You already did, kaya ngayon bitawan mo na ako. Umiling lang siya sabay ngisi, saka nilagyan ng cream ang mukha ko, pero this time malumanay gamit ang kabilang kamay niya, pumikit ako. Naglakbay ang kanyang mga kamay sa aking pisngi pababa sa aking mga braso. Nawala ako sa yakap niya kaya hindi ko na namalayan ang ginagawa niya. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata at nakita ko ang isang pares ng kulay dagat na mga mata na nakatitig sa aking mga labi. Sabay dilaan ko ang labi ko, dumapo ang kamay niya sa labi ko na binabaybay ang hinlalaki niya dito. Pagkatapos ay inilapit niya ang kanyang mukha, hinawakan ang aking pisngi gamit ang kanyang isang kamay muli, at napapikit ako. 1 pulgada na lang ang layo ng mga labi namin ng Dad, Mommy. At dito na po, nagtatapos ang part 40 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.